Sa bayan ng San Rafael, tahimik na namumuhay si Elena, isang maganda at mabait na guro sa high school. Matagal na silang kasal ng asawa niyang si Marco, pero lumalamig na ang kanilang relasyon. Palaging abala si Marco sa negosyo at madalas wala sa bahay. Isang araw, dumating sa bayan ang isang bagong prinsipal ng paaralan. Siya, si Adrian. Isang matikas at matalinong lalaki mula Maynila. Sa unang tingin pa lang, ramdam ni Elena ang kakaibang kaba tuwing magtatama ang kanilang mga mata. Habang lumilipas ang mga linggo, nagiging malapit sila dahil sa trabaho. Madalas silang magkasama sa pagpupulong at school projects. Ngunit isang gabi, matapos ang isang event sa paaralan, naghatid si Adrian kay Elena pauwi. Doon nagsimula ang hindi inaasahang tensyon. Tahimik na titigan at isang lihim na ngiti na para bang may ipinapangako. Dahil sa pagod at stress, lalong lumayo ang loob ni Elena kay Marco. Hindi na siya napapansin ng asawa at halos wala ng oras para sa kanya. Sa kabilang banda, palaging nandyan si Adrian. Nakikinig, nag-alala, at palaging may oras. Isang hapon, umulan ng malakas, kaya hindi agad nakauwi si Elena. Pinahiram siya ng jacket ni Adrian. Habang magkasamang naglalakad sa pasilyo ng paaralan, hindi nila maiwasang magkadikit ang kanilang mga kamay. Hindi dapat ganito ang wika ni Elena. Alam ko, pero bakit parang ang hirap pigilan? Sagot ni Adrian. Sa gabing iyon, nagsimulang mabuo ang isang bawal na damdamin. Madalas na silang mag-usap sa labas ng paaralan, sa kapehan, malapit sa plaza ng San Rafael. Nagkukwentuhan sila tungkol sa mga pangarap at buhay. Doon, unti-unting nahulog si Elena. Ngunit nagsimula ng makalata ang ilang kasamahan nila. May mga matang nakatingin, may mga bulong-bulungan. Hanggang isang gabi, habang sinusundo siya ni Adrian, muntik na silang mahuli ni Marco. Mabilis na nagpalusot sa Elena, nakasama lang sa school project. Pero ramdam niyang mapanganib na ang sitwasyon. Mali ito, Adrian. May asawa ko, ang wika ni Elena. At may puso ka ring marunong magmahal, kahit na mali sa mata ng iba. Ang sagot naman ni Adrian. At doon, hindi na nila napigilan ang unang halik na magbabago sa lahat. Lumipas ang ilang linggo. Habang lumalalim ang relasyon ni Elena at Adrian, nagsimula ring kumalat ang mga chismis sa San Rafael. May mga magulang ng estudyante na nakapansin na madalas silang magkasama kahit wala namang klase. Isang gabi, nakauwi si Elena at natatan si Marco na tahimik lang. Hawak ang cellphone. May nagsabi sa akin, palagi raw kayong magkasama ng principal mo. Totoo ba yun? Ang tanong ni Marco. Napakagatlabi si Elena. Alam niyang bawal magpahalata, kaya mabilis siyang nagpalusot. Dahil sa school event lang, Marco, huwag kang mag-isip ng masama. Ang sagot naman ni Elena.
Ngunit ramdam niya ang bigat ng mga mata ng asawa. Unti-unti na siyang kinakabahan na baka mabunyag ang lahat. Dahil sa tensyon, nagpasya si Elena na iwasan si Adrian. Ngunit isang gabi, habang naglalakad siya pauwi galing sa paaralan, biglang sumulpot si Adrian at hinila siya sa gilid ng kalsada. Elena, bakit ka biglang lumalayo? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Ang tanong ni Adrian. Hindi ikaw ang problema. Adrian, ako, may asawa ako, may pamilya ako. Ang sagot ni Elena. Alam ko, pero mahal na kita. At kahit bawal, hindi ko kayang itigil. Ang sambit ni Adrian. Napaluha si Elena. Sa kabila ng lahat, dama niyang totoo ang mga salitang iyon. At doon, muling bumigay ang kanyang puso. Simula noon, naging mas mapanganib ang kanilang relasyon. Nagtatagpo sila sa isang maliit na inn sa labas ng bayan para hindi sila mahalata. Doon nila inilabas ang matagal na nilang kinikimkim na damdamin. Mahigpit na yakap, mahabang titig, at mga halik na puno ng pananabik. Ngunit sa bawat sandaling magkasama sila, ramdam din nila ang takot. Hanggang kailan natin to maitago? Ang tanong ni Elena. Hanggang kaya natin. Basta ang mahalaga, kasama kita. Ang sagot ni Adrian. Si Marco, mas lalong naging mapagmatsyag. Kapansin-pansin ang pagiging malamig ng asawa. At ramdam niyang may lihim itong tinatago. Nagsimula siyang magtanong sa mga kaibigan at unti-unting lumalapit sa katotohanan. Samantala si Elena ay patuloy na nahati sa dalawang mundo. Ang kanyang tungkulin bilang asawa at ang damdamin niyang hindi na kayang pigilan para kay Adrian. Isang gabi, nagkasabay silang tatlo sa plaza. Hindi inaasahan ni Elena na naroon si Marco habang kasama niya si Adrian. Adrian, ang principal pala ng misis ko. Buti at nagkita tayo. Ngumiti lang si Adrian, pero ramdam ang kaba sa kanyang mukha. Si Elena naman halos hindi makahinga sa sobrang takot. Matapos ang maikling usapan, nagpaalam si Marco. Ngunit bago ito lumayo, napansin niyang nakatitig si Adrian kay Elena ng matagal. Lumipas pa ang mga buwan. Hindi na kayang itanggi ni Elena na siya'y tuluyang nahulog. Ngunit isang umaga, naramdaman niyang nahihilo at nagsusuka. Kinabahan siya. Nagpa-check up siya. Kumpirmadong buntis. Diyos ko, anak ba ito ni Marco o ni Adrian? Ang tanong niya sa kanyang sarili. Lalong naging magulo ang buhay ni Elena. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Si Marco, mas lalong nagiging mapag-alaga dahil akala niya ay sa kanya ang bata. Si Adrian naman, dama ang takot at pananabik. Pero pilit na nagtatago sa dilim. At doon nagsimula ang pinakamatinding laban ng puso ni Elena. Pipiliin ba niya ang asawang matagal na niyang makasama? O ang lalaking minahal niya ng bawal ngunit totoo?
Habang lumalaki ang tiyan ni Elena, lalong lumalalim ang kaba niya. Si Marco, abala sa paghahanda bilang magiging ama. Si Adrian naman, palihim na nag-aalala at gustong makasama si Elena sa bawat hakbang. Ngunit, alam nilang pareho, kapag nalaman ng lahat ang totoo, guguho ang kanilang mundo. Hanggang sa dumating si Clara, ex-jowa ni Adrian mula Maynila. Lumipat ito sa San Rafael para magturo rin sa paralan. Agad niyang napansin ang kakaibang closeness ni Adrian at Elena. Hindi mo ako maloloko. Kilala kita, Adrian. May tinatago ka. At dito, nagsimulang mangamba si Elena na baka mabunyag ang lahat dahil kay Clara. Isang gabi, nakita ni Clara si Adrian na pumasok sa maliit na inn kasama si Elena. Kinuha niya ito ng litrato at kinabukasan, ipinakita kay Marco. Anong ibig sabihin nito, Elena? Tanong ni Marco. Nagulat si Elena at halos hindi makahinga. Si Adrian naman, agad na sumugod para ipaliwanag. Galit na galit si Marco. Sa unang pagkakataon, nagbato siya ng gamit at sumigaw. Niloko mo ko, Elena. Sa harap ng buong bayan, ginago mo ko. Ang sigaw ni Marco. Lumuha si Elena. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat, lalo na't may bata na sa kanyang sinapupunan. Sa harap ni Marco at ni Clara, umamin si Adrian. Mahal ko si Elena. Hindi ko plinanong lahat, pero nangyari. Ang sambit ni Adrian. Natulala si Marco at halos hindi makapaniwala. At dahil sa sakit na kanyang naramdaman, iniwan niya si Elena sa mismong bahay nila at umalis nang walang paalam. Makalipas ang ilang linggo, lumabas ang resulta ng check-up. Lumalabas na 6 na linggo nang nabuo ang bata. At sa panahong iyon, madalas ay si Adrian ang kasama ni Elena. Diyos ko, anak nga niya to. Lalong lumubog sa guilt si Elena. Paano niya harapin si Marco kung sakaling bumalik siya? Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik si Marco. Ngunit malamig na siya kay Elena. Hindi kita pwedeng hiwalayan ngayon. Buntis ka. Pero tandaan mo, hindi ko na kayang mahalin ka, gaya ng dati. Ramdam ni Elena ang pader sa pagitan nila. Samantala, si Adrian ay handang isakripisyo ang lahat. Iwan ko ang trabaho ko, Elena. Basta, makasama lang kita at ang anak natin, ang sambit ni Adrian. At dito pumasok ang pinakamahirap na desisyon ni Elena. Sa isang banda, may asawa siyang si Marco na naging kabiyak niya ng maraming taon. Sa kabila naman, si Adrian na ama ng kanyang dinadala at ang lalaking tunay na minahal niya. Bakit ganito? Bakit sa maling tao pa ako umibig? Ang umiiyak na sambit niya. Sa wakas, nagsalita si Elena sa harap ni Marco at Adrian. Hindi ko kayang mamuhay sa kasinungalingan. Oo, nagkamali ako. Pero, kailangan kong piliin ang ama ng dinadala ko. Nanginig ang mga kamay ni Marco
at halos madurog siya sa sobrang sakit. Ngunit alam niyang iyon na ang katapusan ng kanilang kasal. Lumipat sina Elena at Adrian sa Maynila para magsimula ng bagong buhay. Mahirap man, pinili nilang panindigan ang kanilang pagmamahalan at ang batang isinilang. Samantala si Marco ay nanatili sa San Rafael. Sa kabila ng lahat, pinatawad niya si Elena sa kanyang puso kahit hindi na bumalik ang dati. Lumipas ang 3 taon mula nang umalis sina Elena at Adrian sa San Rafael. May anak na silang si Hannah, 3 taong gulang, at naninirahan na sila sa Maynila. Tahimik at payapa na ang kanilang buhay. Ngunit isang araw, dumating mula probinsya si Monica, nakabatang kapatid ni Marco, hipag ni Elena. Bagong graduate at naghahanap ng trabaho, kaya pansamantalang tumira sa bahay ni na Elena. Nang unang makita ni Monica si Adrian, agad na humanga ito. Matalino, gwapo, at halatang mabuting ama. Kahit alam niyang asawa ng hipag niya si Elena, hindi niya maiwasang tumibok ang puso niya. Paano kung sa akin siya napunta? Siguro, ako ang mas papahalaga niya. Ang sambit ni Monica sa kanyang sarili. Habang tumatagal ang pananatili ni Monica, napapansin ni Elena ang kakaibang kilos ng kapatid ni Marco. Madalas itong nakatitig kay Adrian. At may mga pagkakataong tila sinasadya nitong lumapit sa kanya. Adrian naman, bagamat nagpipigil, ramdam ang tensyon. Monica, huwag mong gawing biro ang ganyang titig. May asawa ko, ang sambit ni Adrian. Ngunit, ngumiti lang si Monica. Hipag lang naman niya ako. Hindi ko naman siya kapatid. Ang sambit ni Monica. Isang gabi, lasing si Adrian. Matapos ang inuman sa trabaho. Habang natutulog si Elena at ang anak, pumasok si Monica sa sala, kung saan nakahiga si Adrian. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang kamay nito. Monica, anong ginagawa mo? Ang tanong ni Adrian na nagising dahil sa ginagawa ni Monica. Aminin mo, kahit minsan, naisip mo rin ako. Ang sagot ni Monica. Nagulat si Adrian at agad siyang lumayo. Ngunit sa puso niya, may maliit na bahagi na natukso. Simula noon, hindi tumigil si Monica. Nagpapadala siya ng mensahe kay Adrian. Sinusubukang agitin ito. Samantalang si Elena ay walang kamalay-malay. Abala sa anak at sa pagtuturo. Hanggang sa isang araw, nahulog ang cellphone ni Adrian sa mesa at nakita ni Elena ang mga mensahe ni Monica. Monica, paano mo nagawa sa akin to? Ang galit na wika ni Elena. Nagkaroon ng matinding bangayan. Hipag kita. Pamilya tayo. Bakit si Adrian pa? Ang sambit ni Elena. Dahil hindi mo siya deserve. Kung hindi mo siya niloko dati, hindi kayo magkakasama ngayon. At kung hindi dahil sa anak nyo, hindi ka naman pipiliin ni Adrian eh. Ang sagot ni Monica. Nabigla si Elena. Hindi niya akalaing alam pala ni Monica ang buong nakaraan niya kay Marco.
Sa sobrang sakit at gulo, pansamantalang lumayo si Adrian. Kailangan kong mag-isip. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Ang sambit ni Adrian. Adrian, huwag mo kaming iwan. Maawa ka naman sa anak mo. Ang sagot ni Elena. Ngunit, nagpa siya si Adrian na manirahan muna sa ibang lugar upang pakalmahin ang sarili. Samantala, si Monica ay mas lalong sumisingit sa buhay nila. Siya ang nag-aalaga kay Hannah at ginagamit niya ito para mas lalong mapalapit kay Adrian. Sa isang pagkakataon, muling nagkaharap sina Adrian at Monica. Mahal kita, Adrian. Kahit bawal, kahit mali, bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Ang sambit ni Monica. Monica, huwag mo akong pilitin. Oo, minsan, natutukso ko, pero mahal ko si Elena. Ang sagot ni Adrian. Ngunit, sa di inaasahang pagkakataon, narinig ni Elena ang usapan nila. Nung gabing iyon, nagkulong si Elena sa kwarto at humagulgol. Ramdam niyang unti-unting nawawala si Adrian sa kanya. Bakit ganito? Bakit palaging may pumapasok sa buhay ko para agawin ng mahal ko? Una si Clara. Ngayon, ang hipag ko pa mismo. Ang sambit ni Elena sa kanyang sarili. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan na talagang magdesisyon si Adrian. Pinatawag niya sina Elena at Monica. Tama na ang lahat ng ito. Monica, patawarin mo ako kung nagbigay ako ng maling signal. Pero, asawa ko si Elena. At kahit anong tukso, siya ang pipiliin ko. Ang sambit ni Adrian. Napaiyak si Elena at niyakap si Adrian. Si Monica na may lumuhod at humingi ng tawad. Ngunit sa puso niya ay nanatili ang sama ng loob. Matapos ang harapang desisyon ni Adrian, nagpasya si Monica na lumayo. Umalis siya sa bahay nila Elena. Bumalik siya sa probinsya. Ngunit bago siya tuluyang umalis, bumulong siya kay Elena. Akala mo tapos na to? Babalik ako. At kapag bumalik ako, kukunin ko si Adrian. Ang bulong ni Monica. Nayanig si Elena. Kahit nagwagi siya sa laban, ramdam niyang hindi pa tapos ang lahat. Sa pag-alis ni Monica, muling bumalik ang katahimikan sa pamilya nina Adrian at Elena. Ngunit ang sugat na iniwan ni Monica ay hindi agad naghilo. Madalas ay napapaisip si Elena kung sapat pa ba ang pagmamahal ni Adrian, lalo't narinig niya mismo na minsan ay natukso rin ito. Elena, wala nang iba, ikaw lang, ang sambit ni Adrian. Sana nga, Adrian, kasi hindi ko nakakayanin kung muli akong masaktan. Ang sagot naman ni Elena. Isang araw, nagulat si Elena nang makita si Marco sa harap ng kanilang bahay. Elena, hindi ako bumalik para guluhin ka. Bumalik ako para sa kapatid ko, si Monica. Lumabas ang katotohanan. Si Marco pala ang tumulong kay Monica makabalik sa Maynila. At ngayon,
Balak niyang panagutin si Elena sa lahat ng pagkakasala nito sa kanya noon. Sa kabilang banda naman, nagkita sina Marco at Adrian. Mahigpit ang kanilang usapan. Mahal mo ba talaga siya? O isa ka lang tukso na dumaan sa buhay niya? Ang tanong ni Marco kay Adrian. Mahal ko siya at hindi ko hayaang masaktan siya ulit. Ang sagot ni Adrian. Ngunit sa puso ni Marco, hindi pa rin mawala ang galit. Lumabas na muli si Monica sa eksena. At sa pagbabalik niya, hindi na siya ang dating mahinhin at inosente. Mas determinado siya ngayon. Kuya Marco, tutulungan mo ba akong makuha si Adrian? Nagulat si Marco sa sinabing yun ni Monica. Alam niyang mali, ngunit sa sobrang sakit na naramdaman, hindi niya agad napigilan ang galit na pumasok sa kanyang isip. Gumawa ng plano si Monica. Lumapit siya kay Hana, anak ni na Elena at Adrian. Unti-unting naging malapit dito. Ginamit niyang bata upang mas lalong makapasok sa buhay ng mag-asawa. Monica, tama na. Tigilan mo na kami. Ang sambit ni Elena. Alam mo, Elena, hindi ka na karapat-dapat kay Adrian. Ate, ako na ang karapat-dapat sa kanya. Ang sagot ni Monica. Isang gabi, nakita ni Elena si Monica at Adrian na magkasama sa isang kape. Bagamat pwersado si Adrian na makipagkita para tapusin ang lahat, iba ang naisip ni Elena. Adrian, nagsisinungaling ka sa akin. Nagkaroon ng matinding komprontasyon. Kung mahal mo ko, bakit pumapayag kang lapitan ka pa rin ni Monica? Ang sambit ni Elena. Dahil ayokong lumalang sitwasyon. Pero ikaw ang mahal ko. Elena, hindi siya. Ang sagot ni Adrian. Pareho kayong manloloko. At ngayon, pati kapatid ko, nadamay na. Ang sambit ni Marco. Ang banggaan ng puso at galit ay umabot hanggang sa pamilya. Isang gabi, nalasing si Monica at nagbuhos ng sama ng loob sa bar. Doon, aksidente siyang nabangga ng kotse at dinala sa ospital. Habang nasa hospital bed, kinausap siya ni Elena. Monica, sana matapos ng lahat ng ito, patawarin mo na ako. Mahina, ngunit maliwanag ang sagot ni Monica. Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin, ate. Pero, hindi ko na kayang ipaglaban pa ang maling pagmamahal. Sa huli, pinili ni Monica na bumalik sa probinsya at magsimulang muli. Si Marco naman tuluyan ng bumitaw at naglakbay sa ibang bansa upang maghilom ng sugat. Samantala, sina Elena at Adrian ay muling nagyakapan. Pinagdaanan nilang tukso, galit at pagdurusa. Ngunit, pinili nilang manatili. Mahal kita, Elena. At ngayon natapos ng bagyo, sisimulan natin muli
ang sambit ni Adrian. Wala nang sekreto. Wala nang kasinungalingan. Simula ngayon, pamilya tayo hanggang dulo. Ang sagot naman ni Elena. The end. At dito na po nagtatapos ang kwento ng buhay mula kay Elena. Masalimuot man sa umpisa, pero sa huli, nagkaroon din ng happy ending. E di sana all. Hanggang sa muli po. Bye-bye!